Ito si ano, kaya nabubuking siya ni Senator Tolentino eh. Sa bagong batas ng RA 10575, equivalent to that position. So hanggang ngayon, ay nandun pa sila? Natanggal po sila nung pumasok ako. Yun, tinanggal mo rin. Come on, man. Oh. Bakit? Nilagay mo rin yung sarili mong mga loyal sa tingin mo na makakakatrabaho mo. Oh. Para natanggal? Pinangunahan mo yung pagtatanggal o Ang una po, saan nagbitiw? nirelieve ko po lahat ng tao ng BJMP. Binalik ko po sa kanilang mother unit. Pero nga po, dahil nga sa 3 taon silang, itong mga tao naman dito sa Bucor, 3 taon din na hindi naka-floating. So pagpasok po ng mga nakaupong mga Bucor, doon naman po ako nagka-problema. No? Ang sinalo ko pong problema, nung pagpasok ko noong October 24 last year, nagsalita po yung mga PDL na, "Sir, pwede po ba kaming magsalita na? Kami po yung mga pinagsasaksak, ito yung mga sugat namin." Tapos yung mga Bucor employees din na correctional officers na pinagugulpe ng previous administration, lumabas rin sila, nag-file din po sila ng kaso. Ako naman, na-discover ko na nag-iwan ng pera ng 1 billion, pero hindi naman po pala natapos yung project. Pero What you're saying here is that there were lapses during your predecessor's time that led to your present predicament. Eh, di ba trabaho mo na iayos, ipagpatuloy kung may tamang ginawa? Niyari siya din, Senator Tolentino. Di ba trabaho mo na ngayon yan? Bakit sinisisi mo pa yung nakaraan? May problema eh. May problema ka natagpuan. Yan yung sinasabi mo. Oh, bakit mo sinisisi pa yung anong hindi mo pa trabahuhin ngayon? Alam mo, Brad, katapang, ha? Para sa kaalaman mo, ang kausap mo dyan si Senator Tolentino, isang matalinong abogado na hindi mo pwedeng paikot-ikutin. Una-una, maraming alam yan pagdating sa gobyerno. Isa ho yan sa pinakamagaling. Tandaan mo yan. Huwag mong kakalimutan. Every time nung panahon ni PRRD, nagkakaproblema si PRRD sa mga lugar-lugar na kailangan ayusin, lagi niyang pinagbibilinan si Senator Tolentino. Bakit to? Magaling. Pagdating sa administrative na, kasi kanya-kanyang gift tayo eh. Pasaway ako, salamat po ah. May kanya-kanyang gift tayo. Isa sa mga gift ni Senator Tolentino, gift ng administration. Ano ibig sabihin nun? Kasi merong gift na leader. Ano yun? Leader. Yung siya ay visionary lang. Alam niya yung mga kailangan. Okay? Alam niya kung ano yung gagawin. Pero pagdating sa ilalim, hindi siya ganun kagaling. Meron lang siyang leadership lang ang kaya niya. Pero pagdating sa ilalim, medyo yung pasikot-sikot, hindi niya masyadong kabisado. Alam mo, isa yan sa pagdating sa administrative, magaling si Senator Tolentino. Parang katulad ho yan ni Senator Bongo. Kaya tapos abogado pa. Kaya hindi nyo pwedeng paikot-ikutin yan. Parang sinasabi niya, may problema, di ba? Problema, dinatnan mo. Nung nakarang administrasyon, sinasabi mo, problema yan. O bakit di mo solusyonan ngayon? Sino pa inaantay mo? Tao ni Pinoy si Tolentino. Hindi tao ni PRRD po si Tolentino ho. Malapit po yan. Kaya nga ho yan, nanalo nung pagkasenador. Malapit po yan. Tao ni, personal na kadikit ni Pangulong Duterte po ito si Senator Tolentino. Kaya nga dapat ibintang lahat doon sa nakaraang administrasyon ng Bucor kung ano yung pagkakamali ngayon. Yung ba ang gusto natin palabasin ngayon? ang sinasabi ko po, Mr. Chair, hindi naman nagbibintang ako. Iyon lang po ang minaanak kong mga problema. Sa 50 years na come on, man. Nandyan ang Bucor, hindi nagpagawa ni. So may palusot ka na. Yan ba ibig mo sabihin? May palusot ka na. Isang kulungan bago. Pero may sinasabi kang naiwan na 1 bilyon na... Sabi ni Kirsten that MMDA chairman ni Pino yan. Oo, pero hindi ibig sabihin tao na kagad. Okay? Mas malapit po yan kay Pangulong Duterte. Ako, I can assure you that. Every time na may meeting, nakikita ko ho yan. Isa yan sa mga talagang laging kausap ni Pangulong Duterte. Kaya yun ang ibig ko sabihin, tao yan ni PRRD. Sino ngayon ang
determine, magdedesisyon kung saan gagamitin, ipagpapatuloy mo ba? Medyo malaki-laki yung 1 bilyon. Nag-retrieve po rin ako ng Bureau of Inquiry at kaya nakapag-file po kami ng plunder case sa kay Bantag. Pero ngayon po, kausap namin yung mga nagpagawa niyan, mga kontratista. Sabi nila, sir, tatapusin po namin yan kahit lugi kami. Pero Gagawin nga, at least siguro you will be aided by COA reports, Opo. audit reports. Hindi naman yung basta-basta, ito mali ang ginawa mo. Kailangan to may basihan. So, ano ba yon? Ito ba yung hinukay doon na malalim? Ano yung ba yung tatlo sinasabi pong mo? buildings po na pinagawa sa Palawan, sa Davao at saka sa Leyte. Nag-allocate po ng 300 million. Hindi po natapos. Pero nakubra na po yung almost 1 billion. Pati sa CIW. So ayan po, mahaba po yan, hindi na natin papakinggan. Anyway, dyan po talagang barado ho siya kay Senator Tolentino dahil puro palusot. Ito hong si Katapang. Puro ho siya dahilan, puro kung ano-ano sinasabi niya para pagtakpan ang kapalpakan niya at ibintang sa nakaraan. Lagi niya sinasabi yan. Kasi matagal na, dekada ng problema yan, na natagpuan ko. Mr. Katapang, hindi yan ang question sa'yo eh. Lahat kayong nakaupo ngayon, meron natagpuan problema. Kung panay ang daldal mo, dinaig mo pa yung mga babae, ay sorry naman. Huwag kang ganyan banat bay. Huwag ganyan. Hindi kasi minsan madaldal lang yung mga minsan. Dinaig mo pa yung iba na sobrang daldal na kesa asikasuhin mo at ayusin mo yung natagpuan mong problema. Di umano, natagpuan mo di pa nga kami kumbinsido dun eh. Ha? Ayusin mo na lang. Huwag ka nang napakaraming palusot. Ang hirap sa'yo, puro ka palusot eh. Yan ang problema sa atin kaya walang nangyayari sa bayan natin eh. Di ba ganyan na ganyan ang kaugalian nung panahon ni Pinoy? Lahat ng mga sekretary niya, pag tinatanong tungkol sa problema, laging sinisisi yung administrasyon ni Gloria, administrasyon ni Erap, sinisisi palagi. Kaya walang nagawa eh. Di ba? Oh, nung panahon ni PRRD, walang ganyan. Bawal mo sisihin yung nakaraan. Basta, pinwesto ka dyan, ayusin mo yung problema. Ngayon, kayong mga nakaupo ngayon, pinwesto kayo dyan para ayusin ang bayan. Kung hindi nyo kaya, mag-resign na lang kayo. Dapat sa inyo, magkulkul na lang sa kubeta. Baka masolusyonan nyo pa yon. Hindi yung ganyan. Magpapalusot kayo na magpapalusot. Sisi kayo na sisi. Tama yan. No? Sabi ni Diego Latigo, dilawan trademark yan. Yung naninisi ng naninisi. May kilala akong ganyan eh. Yung pag sinabi mo, mali ka. Hindi sir, si talaga ang mali. Hindi ako, tama ako. Ito yung ginawa ko eh. Pag, alam mo, sakit sa bangsang ganyan sa opisina. Meron kayong ganyan na ka-opisina na hindi tumatanggap ng pagkakamali. Lagi na lang sisisihin niya yung kapwa niya. Never niyang isinisi yung sarili niya. Never siyang umamin na ako nagkamali. Ang hirap na may ganyang karelasyon. Mga babae, ganyan. Wag ganon! Wag ganon! Wag ganon! Pero minsan, ganyan talaga. Mga babae, hindi umamin yan eh. Lagi na lang kasalanan ng lalaki. Bakit? Minsan, kasalanan ba ng lalaki kung kami mga lalaki medyo may kapugian? Tapos inakit kami ng mga kababaihan? Tapos pakending-kending sa harapan namin. Napatingin lang naman kami kasi baka madapa yung babaeng kumikending-kending sa harapan namin. Biro lang ha. Pero kasi minsan talaga mga babae, di ba? Ayaw na ayaw. Sabi nga, there's only 2 rules in a relationship. 1, women are always right. 2, when the women are right, proceed to rule number 1. Di ba? Di ba? Ganyan naman talaga eh. Pagka merong mga kababayan natin na alam mo 'yon, walang ang tawag ho diyan, hindi ho niya yung responsibilidad hindi niya ho sinasakyan, hindi niya ho
Mali yung word na sinasakyan. Hindi ho siya responsable. Lagi siya nagtuturo. Turo ng turo. Nahawa na ako, Ken. Diba? Ito. Next naman tayo, yung mga... ito. Matindi ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga nabubudol.